Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niya magsermon sa wikang Kastila at Tagalog. Natanto naman ni Padre Manuel na ang pagbungad na pananalita ni Padre Damaso ay higit na mahusay kaysa sa kanyang binigkas na sermon kahapon. Sinabi ni Padre Damaso na kanyang binitiwan ang mga pananalita ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang na tulad ng isang binding umuusbong at lumalaki sa lupain ng banal na si Francisco. Ang mga bahaging ito ng sermon ay ipinahayag ni Padre Damaso sa wikang Kastila kaya hindi maintindihan ng mga Indio. Lumilihis na si Padre Damaso sa sermon niya sapagkat puro na ito panunumba, sumpa at pagtutumayaw. Pati si Ibarra ay nabalisa, lalo na nang banggitin ng prele ang tungkol sa mga salanang hindi nangungumbisal na namatay sa bilangguan ng walang sakramento o simbahan. Alam ni Ibarra na siya ang pinapanindan ng prele kaya nagsawalang kipunan lamang siya. Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paralan. Nakilala ni Ibarra si Elias na kaagad namang umalis. Nang sumunod na araw ay pinakita ng taong dilaw kay Noel Juan ang paggamit ng panghugos bago ganapin ang pagpapasinaya sa paralan ni Ibarra. Ipinapalaki ng taong dilaw na ang ganitong paraan ay natutunan niya mismo sa nuno ni Ibarra na si Don Saturnino. Hinangaan ito ni Noel Juan at pinuri ng mga tao sa paligid. Sinimulan ni Padre Salvi ang seremonya at nagsibabaan lahat ng importanteng tao upang sumaksi. Isa sa mga taong naroon sa okasyon ay si Elias na hindi nawawala ang tingin sa taong dilaw. Eksaktong pagbaba ni Ibarra ay humulagpos ang lubig mula sa kado at kasabay ito ay ang pag-agiba ng barangkas. Napuno na ang ikabuang paligid at nang mawala ito, ang taong dilaw ang nakatay, hindi si Ibarra. Nang sumunod na araw, naging panauwi ni Ibarra si Elias. Pinayuhan ni Elias si Ibarra na mag-ingat sapagkat nagkalat ang kanyang mga kaaway. Sinabi ni Elias ang pagkatuklas niya sa balak ng taong dilaw na patayin si Ibarra sa araw ng pagpapasinaya sa kanyang bahay paralan. Hindi ka kainin ng isda ang isang ito tulad ng kanyang ama. Ito raw ang binitabang salita ng taong kausap ng taong dilaw ayon pa kay Elias. Nahinayang naman si Ibarra sa pagkamatay ng taong dilaw sapagkat marami pa sana siyang maaaring matuklasan mula rito. Ito hindi naman silang ni Elias dahil tiyak niyang makaliligtas din ito sa hukuman dahil sa kabulagan ng hustisya sa bayan. Nagawa ng interes si Ibarra sa pagkatao ni Elias. Napako ang kanilang usapan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Nabalitan akong maniwala ang lubos sa Diyos sapagkat nawalan ako ng tiwala sa Diyos. Wika ni Elias. Kalaunan, pinagpaalam na rin si Elias at nangako ng katapatan kay Ibarra. Magkakaharap na nananangalian ang mga kilala at mayayamang tao sa bayan ng San Diego. Nasa magkabilang dulo ng hapag si Ibarra at ang alcalde mayor. Katabi naman ni Ibarra sa gawing kanan si Maria Clara. Nagtakang karamihan sapagkat hindi pa dumarating si Padre Damaso. Patapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Lahat ay lumaki sa kanya, maliban kay Ibarra. Sinimulan ng ihanda ang serbesa at sinimulan na rin ng praile ang pagtsyada kay Ibarra. Lalo uminit ang usapan, subalit hindi pa rin kumikibo si Ibarra at nagtitimpi lang. Ngunit, nang umpating ni Padre Damaso ang nangyari sa ama ni Ibarra, ay hindi na nakapagpigil pa ang binata. Dinaluong ni Ibarra ang praile at hanggang sasaksakin nang pigilan ito ng patipang si Maria Clara. Gulo ang isip ni Ibarra at piniling umalis na lamang. Mabilis na kumala sa buong bahay ng San Diego ang nangyari sa pananghalian. Karamihan ay pinanigan si Padre Damaso dahil kung nagtimpi lamang daw si Ibarra ay hindi ganoon ang nangyayari. Walang pasapit dumating sa bahay Kapitan Tiago ang Kapitan General kaya naging abala ang lahat sa paghahanda. Si Maria Clara ay panay ang pagtangis dahil pinagawalan siya ng kanyang ama na makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa inaalis ang ex-komunyon sa binata. Patuloy na inaalo naman ni Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa papa at magbibigay ng malaking limos upang pawalang bisa ang ibinato sa binata. Isa pa, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatatang dumating mula sa Europa at siya nilalaan maging panibagong patipan Maria. Lalo na sinta ang dalaga at pati si Tia Isabel ay nagkahit at sinabihan ng kapitan na ang pagpapalit ng patipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng damit. Pinuli ang General si Maria Clara dahil umabit na ito kay Ibarra at Damaso. Nakausap din ang General si Ibarra kahit pa sinabihan ni Padre Salvi na si Ibarra ay ex-komulgado, ngunit hindi ka pinasa ng General. Lumitaw na nakatagpo ni Ibarra ang pamilya ng Kapitan General noong siya nagpunta sa Madrid. Ipinamalas ng General ang paghanga sa katalinuhan ni Ibarra. Ang mga pagtutok at sunod-sunod na pagtunog ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng posisyon. Ang lahat ay natikilan sa magandang pag-awit ni Maria Clara ng Ave Maria Nicolod sa salyon ng kanyang sariling piano. Kung nakatigil si Padre Salvi sa ganda ng tinig ni Maria Clara, nakatama naman ang palungkutan si Ibarra. Nadarama niya ang mensahe ng tinig na kasi hayuan ng kasintahan. Saglit na napulo ng pagmumuni-muni ni Ibarra nang paalalahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Christine. Sa pagdaan ng posisyon, tanging ang tinitirahan lang Alvarez at ito na konsolasyon ang nakasara ang bintana. Naigpit na pinag-utos Alvarez sa kanyang esposa na huwag itong lalabas. Ikinahihiya niya ang amoy at baduy na pananamit ng asawa. Narinig daw niya konsolasyon ang amoy ni Sisa. Inutusan daw niya ang Guardia Civil na papanikin ito. Inutusan niya si Sisa na kumanta. Ngunit hindi agad ito sumunod. Dahilan kung kaya ang lahat ng galit niya sa asawa ay ibinuhos niya sa kaawa-awa ang si Sisa. Sa isang daw niya ay inutusan niya ang Guardia Civil na pakantayin si Sisa. Muli niya inutusan si Sisa na sumayaw ngunit hindi ito sumunod. Nagalit muli ang doon niya at pinaglalati ko si Sisa. Nagalit ang Alvarez sa makita ang mangyayari nito. Inutusan ang Alvarez sa isang kawat na gamitan, patainin at kumunin ang mga sugat nito dahil bukas ay ihahatin si Sisa kay Ibarra. Alas 10 ng gabi nang simula ang dula. Pinamumuno ni Don Filipo ang dula dahil abala sa pagsusugal ng alkalde ng mga gabing yun. Nasa ikalawang bahagi na ng dula nang dumating si Crisostomo Ibarra at ang tumabi kay Maria Clara. Nang makita ni Padre Salvi masaya nag-uusap ang pagkasintahan, ang ganitong tumumo at ang pagkumprontasyon kay Don Filipo. Ngunit sa si Ibarra may pinakamalaking kagulo kung kaya hindi ito maaaring palisin. Dahil hindi napalis si Ibarra, si Padre Salvi na lang umalis kasama ng magpahit. Ilang sandali pa umalis na si Ibarra sa dula dahil sa kahihiyan ito. Habang nanonood ng lahat, ay may dalawang sundalo ang dumating at inutos na itigil ang pagtatanghal sa dahilan ng hindi daw makatulog sa ingay ang Alvarez at ang senyora. Nagkaroon naman lahat ng hindi magbigyan ni Don Filipo ang utos sa dalawang sundalo. Balik na mga ito dahil sa pagpapahinto ng tahanan. Muling bumalik si Ibarra at agad na hinarap si Maria Clara. Humingi ng tulong si Don Filipo kay Ibarra na patigyan ng kabuluhan ng lahat, ngunit hindi ito kaya ng binata dahil sa sobrang dami ng tao. Mabuti na lang at naroon si Elias sa lugar ng mangyari ang gulo. Humingi ng tulong ang binata kay Elias. Nang tabing iyon ay hindi makatulog si Ibarra kaya inaliw ito ang sarili sa kanyang laboratorio. Maya-maya ay dumating si Elias upang ibalita na nagkasakit si Maria Clara. Tinanong ni Ibarra si Elias kung paano nito napatigil ang kaguluhang nangyari sa plaza. Aniya, kilala niya ang kapatid na nanguna sa kaguluhan dahil minsan na nito niligtas sa magkapatid sa pagpapalusa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Elias. Nagbihis na si Ibarra at nagtungo sa bahay ng dalaga. Sa kanyang paglalakad ay may nakasalubong siyang lalaki na may pilat sa kanilang mukha. Siya si Lucas, kapatid ng taong dilaw. Natanong si Lucas kung magkano ang danyo sa ibibigay para sa pamilya ng taong dilaw.
Pinag-uusapan ni Ibarra si Lucas na kakausapin na lang ito sa ibang araw dahil may dadalawin pa ito. Unang-unang pag-aalala ang bahay ng Kapitan Tiago dahil sa may sakit na si Maria Clara. Ilang sandali pa ay dumating si Don Debuli de Espadanya kasama ang asawa nitong si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya at si Linares na inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Si Doña Victorina ay 45 taong gulang na, ngunit ipinamamalitan niyang siya 32 taong gulang lamang. Pinangarap niya ang makapag-asawa ng taga-ibang bansa, ngunit wala sa mga ito ang nagkakagusto sa kanya. Hindi na dalawang isip na magpakasal itong Tiburcio na bagamat patpalin at Pinay ay makikitaan naman ang pagiging isang tunay na Espanyol. Si Don Tiburcio naman ay dahil nakamasukan, dinatutunan sa ospital ng Espanya. Sapili na itong namasukan sa Batong Salvador na nag-iikot sa Asya. Dahil sa ito ay napilay sa pagtulong sa nabigasyon at naging masasakitin, ay binababa na ito ng barko ng dumaan sa Pilipinas. Na wala na tumutulong ng kababayan ay pinayaw itong magpanggap bilang isang doktor. Sinayang mag-asawang doktor na wala namang diploma. Habang nakain ng merienda ang tatlo sa bahay ng Kapitan Tiago, ay dumating si Padre Salvi. Ipinakilala ng mag-asawa sa bahay si Linares. Matapos mag-uusap ay pumunta sila sa silid ni Maria Clara. Malakas ang tiwala ni Don Tiburcio na mapapagaling niya ang dalaga. Kinuha rin ng Don niya ang pagkakataon na mapakilala kay Linares si Maria Clara. Nabighaan naman si Linares sa taglay na kagandahan ng dalaga. Ilang minuto pa ay dumating si Padre Damaso na mamula-mula at malungkot. Habang papasok si Padre Damaso sa silid ni Maria, ay luhang sinabi na, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Nagtaka si Maria sa nakita anyo ng pari. Ang mga nakakakilala sa prele ay halos hindi rin makapaniwala na ang pari may magaspak na ugali at matipunong anyo ay parang parang malambot at damdamin. Tumindig si Padre Damaso at nagpunta sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe at umiyak na parang batang ibinulalas ang lahat ng sama ng loob. Dahil dito, nasabi ng lahat na talagang mahal ng pari ang inaanak na si Maria. Nang kumalman ang damdamin ng pari, ipinakilala ni Doña Victorina sa Linares. Sinabi ni Linares na siya ay inaanak ng bayang ni Damaso na si Canicos. Ibinigay ni Linares ang sulat sa pari na binasa naman niya. Lumitaw na si Linares ay nakangailangan ng trabaho at mapapangasawa. Ayon kay Damaso, madali niyang maihahanap ng trabaho ang binata sapagkat ito ay tinanggap na abogado sa Universidad Central. Tungkol naman sa pag-asawa, sinabi ni Damaso na kakausapin nila si Tiago. Naiwan si Padre Salvi na malungkot at nagmumuni-muni. Nagitla na lamang siya ng pag-iin ni Lucas na hiningi umano ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagdrama ng gusto si Lucas. Pilit na nagpapatungo siya ng luha na isinalay sa inya ang pakikipagkita niya kay Ibarra at binigyan lamang ng 500 piso para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagkaalit ang pares sa kadramahan ni Lucas kaya pinagtabuyan niya ito at pasalamat siya at hindi siya pinagbalangkok ni Ibarra. Umalis na bumubulong-bulong si Lucas. Para kay Padre Salvi, ang hindi pakikita ni Maria Clara at Ibarra ang dahilan ng mabilis na pagaling nito. Ngunit para naman kay Doña Victorina, ang pagpapagaling ng kanyang asawa ang dahilan nito. Nalaman ni Maria Clara sa kaibigang si Sinang na hindi pa makasulat si Ibarra dahil abala pa ito sa pagpapawalang bisa sa pagiging ex-komunikado. Nagsimula na ang pangungkisa ni Maria Clara kay Padre Salvi. Napansin ni Isabel na hindi ito pinagiging bilang kupisal ng dalaga. Sa halip ay nakatitig lang ito. Narinig ni Elias ang bugar ni Kapitan Pablo na itinutuloy niyang pinakama. Pareho nang walang kasama sa buhay ang dalawa kung kaya't iminungkahi ni Elias si Kapitan Pablo na sumama na ito sa lupain ng mga katutubo upang mamuhay ng payapa at malayo sa masalimuot na alaala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gustuhan ng Kapitan na may paghiganti ang mga anak sa ginawa ng mga dayuhan ay tumanggi ito. Si Kapitan Pablo ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Pinagsamantalahan ng kanyang anak na babae na isang alagad ng simbahan at napagpintangan naman ng kanyang anak na lalaki na nagnakaw ng magtangkang pumunta sa kumbento upang mag-imbestiga sa nangyari sa kapatid na babae. Bagamat hindi dapat tumayo may sala, ay uliban ng anak na lalaki at nakaranas ng hirap sa kamay ng mga otoridad. Habang ang isa pang anak na lalaki ay nagpakamatay dahil sa hindi nito kinaya ang pagbabahira ng mga gwardiya sibil na pinaghinala ang maghihiganti matapos hindi madala ang kanyang selula. Plano ng Kapitan Pablo na lumusok sa bayan sa tamang oras dahil wala pa rin mas mahalaga sa kanya kundi ang makapaghiganti. Naunawaan ni Elias sa salubin ng kapitan dahil minsan na rin niyang inisip na maghiganti ngunit sa takot na baka may madami pang iba ay inalimutan na lang ang hangarin na ito. Isalaysay ni Elias ang kaibigan niya si Ibarra. Maaari itong makatulong upang ipabos sa general ang hinaing ng buong bayan. Ipinangako ni Elias si Kapitan Pablo na kukumbinsihin niya si Ibarra upang tumulong. Kung sumang-ayon ng binata, ay makakamit nila ang katarungang hinahanap. Ngunit kung hindi naman, ay nangako si Elias na aanin ito sa kapitanan. Ito ang aking mga natutunan na aral sa Kabanata 31 to 45. Ang pagiging mapanuri at hindi basta naniniwala sa chismis o propaganda ay mahalaga upang hindi magamit sa maling paraan.